topic natin, menopause at perimenopause, 11 o 11 pwedeng gawin kapag kayo ay meron ng mga ganitong sintomas. Nararamdaman nyo na ba yung mga hot flashes? Sobrang pawis, hindi makatulog ng mahimbing sa gabi, mainit ang ulo. Vaginal dryness o dry dun sa puwerta. Makakalimutin, walang interes sa talik kay mister. Ang perimenopause kasi pwedeng mag-start sa edad 40. Pwede rin, tumatagal to average 3 hanggang 4 na taon. Yung iba, hanggang 10 taon. Average age usually nag-start sa 47 to 51 years old, pero sabi ko nga yung iba, 40s pa lang nagsisimula na. Tatalakayin natin ang hormones. Ang hormones, ito ay chemical sa ating dugo. Ano nga ba ito? Galing ito sa mga glands, katulad ng utak, sa utak, at para itong messenger, pupunta siya sa ating mga selula. Ano ang example sa pag-uusapan nating hormones? Estrogen, FSH, testosterone. So maririnig nyo yan sa doktor nyo na OBGYN. Pabago-bago ang nagiging level ng ating estrogen. Kaya nga nagkakaroon ng mga sintomas. Ito yung mga night sweats, hot flashes, insomnia, masakit ang ulo, mainit ang ulo. Pag sinabi nating estrogen, 3 klaseng estrogen ang ginagawa ng ovaryo natin. Kaya ko lang babanggitin para baka makita nyo to sa inyong mga gamot. May tinatawag na estradiol, estrone, at estriol. So ito yung mga gamot ng mga babae. Sa selula kasi ng isang babae, para siyang may mga starters, tapos dadaan si hormone. Si hormone, siya yung parang susi. So, dala niya yung estrogen, at itong estrogen na to ay may epekto sa buong katawan ng isang babae. Pwedeng sa utak, sa puso, sa atay, sa ating breast, sa ating kuti, sa ating ovaryo, bahay bata, o kaya naman dun sa ating buto. So eto na, simulan na natin yung mga sintomas ng menopause at perimenopause. Number 1, kaya sila nagko-consult sa kanilang OBGYN, naiinitan sila. Hot flashes, tsaka night sweats. Pawis na pawis sa gabi. Tumatagal ito ng 1 hanggang 5 minuto. Tapos mainit, pawis, may kasamang palpitasyon, medyo hilo ka, lutang, parang lightheaded. Tapos yung iba may kasama din, parang may gumagapang sa balat mo, parang may ants dun sa iyong balat. Ang dalas nito, sa ibang mga babae, 3 hanggang 4 na beses sa isang araw. Yung iba namang babae, nakakaramdam nito 3 hanggang 4 na beses kada linggo. At, syempre, mahihirapan kang matulog. Kasi nga, ang init di ba nagigising ka, hindi mahimbing ang iyong tulog. Bakit ba nagkakaroon nitong hot flashes o night sweats o tinatawag na vasomotor symptoms? Sabi ng isang doktor sa kanyang pag-aaral, si Dr. Robert Friedman ng Wayne State University School of Medicine, kasi tataas nga yung temp ng isang babae. So, para maibaba yung temp, magpapawis siya, tsaka mamumula siya. Ibig sabihin, i-dilate niya yung kanyang mga ugat para mabawasan ng init sa buong katawan. Ano ang solusyon? Yun po ang tuturo ko sa inyo. Anong gagawin o anong gamutan? Una sa lahat, gumawa po kayo ng diary. Isulat nyo yung mga triggers. Baka naman ang trigger sa inyo o yung nagkokos, mainit na inumin. So, alisin nyo na yon. Or sa pag-stress tayo, nag-iinit din tayo. Baka may nainom na gamot na nag-iinit tayo. Tsaka iwasan na din yung mga caffeine. Yung damit o kasuotan natin, gawin nating layers para mabilis magdagdag bawas. So, pag malamig, dagdag ka lang. Pag naman mainit, mabilis tanggalin o bawasan. So, ibig sabihin, layers ang damit. Ngayon, uso na yung electric fan na portable, yung kinakabit sa katawan. Magdala na rin ho kayong nun. Pwede kayong mag-shower bago matulog para, sabi nga, fresh, presko. Tapos, pwede kayong maglagay ng cold pack sa ilalim ng unan ninyo. Tapos, bibiling-bilingin nyo yung unan nyo. So, makakabawas din to ng init. Tapos, malamig na tubig sa tabi ng inyong kama. Tapos, extra damit just in case na talagang na-soak kayo o talagang pawis na pawis yung inyong kasuotan. So, mabilis lang magpalit. Makakatulog kayo agad. Pwede kayong mag-deep breathing.
Kailangan 6 to 8 breaths per minute. Hinga sa ilong, exhale, palabas sa bibig. Pwede ho kayong mag-walking sa bandang araw, 30 minutes a day, kasi panlaban ho yan sa stress. Tapos nako-convert yung testosterone sa estrogen sa muscle. So medyo mas dadagdag ng ating estrogen sa katawan. Pagdating sa soya, makakatulong ba sa mga hot flashes? Maaari kasi phytoestrogen to, pero in moderation, hindi sosobrahan. Tamang dami lang kasi nakita nila may isoflavone sa soya at garbanzos. Ang iba pang mga pwede nating maramdaman ay yung vaginal dryness o panunuyo ng puwerta ng isang babae, natuyo, numipis. Yung iba nga namamaga, ang tawag doon atrophic vaginitis. Ano ang mga gamutan? Pwede ho kayong gumamit ng KY jelly kapag nagtatalik. Huwag hong lotion o baby oil, nagkukos ho yun ng infection. Pwedeng may vaginal moisturizers o kaya mga gamot, yung estriol creams, yun po yung generic estriol cream. Marami hong brand names yan sa ating botika. Nire-reseta ho yan ng ating OBGYN. Inom ng mas maraming tubig. Huwag na hong sabon ng puwerta. Tubig lang, pwede ng pang-wash. Yung pagsasabon, isabay na lang ho natin pagligo. Walang masyadong mababangong mga fabric softener o mga tatapang na panlabang sabon. Pwede po ang all-white cotton underwear para mas presko sa puwerta ng isang babae, or boxer shorts, pwede din. Tapos palitang damit agad, lalo na pag bagong exercise. Next, pag tayo ay malapit na mag-menopause, may pagbabago na sa ating regla. Pwedeng humaba, pwede ring umikli. Sa iba naman, mas heavier yung kanilang periods, kaya nagkakaroon ng problema ng anemia o kaya naman fatigue o pagkapagod. Tsaka sa iba, sobrang sakit talaga ng puso nila. Parang nung sila ay teenager, pareho din ng sakit. So, check up po tayo sa ating OBGYN kapag may problema sa ating menses kasi matutulungan niya kayo. Number 3 na problema ng mga babae, hindi makatulog ng tuloy-tuloy. So, insomnia, hindi diretsong tulog, disrupted. So, ang solusyon po natin, parehong oras ng tulog at gising araw-araw. Iwas na po sa mga caffeine sa hapon at gabi. Mag-ehersisyo sa mas maaga para medyo pagod sa gabi. Yung kwarto nyo, gawin yung madilim, malamig at tahimik. Next, yung tinatawag na mood swing. Sabihin, kasi nagme-menopause niya yan. Masungit, irritable. Ang dahilan po ay pwedeng yung estrogen natin, pero baka naman po yung stress sa buhay tulad ng pera, pag-aalaga ng may sakit na magulang o umiedad na magulang, problema sa asawa, sa trabaho. So, ang treatment talaga solusyonan natin yung ating problema na baka naman na ipapasa lang natin sa pagme-menopause. Sabi, pag magme-menopause, malilimutin. Yung memorya, kulang na, hindi makakonsentrate. Ang dahilan talaga noon, nakita nila sa pag-aaral, dahil sa pag-edad o kaya ay maraming iniisip. So, lahat ho halos nakakaramdam yan. So, anong solusyon o treatment? Gumawa ho kayo ng listahan ng gagawin araw-araw at basahin palagi. Gumawa nga kayo ng listahan, hindi nyo naman binabasa palagi. Tapos, daily routine. Ibig sabihin, palaging sa lugar na yun nyo ilalagay yung pera ninyo, yung susi ninyo, o yung mga kagamitan nyong madalas mawala. Tapos, may mga cues kayo. Halimbawa, sa kitchen, gumamit kayo ng mga whistling kettle para pag kumukulo na, hindi nyo makalimutan na may iniwan pala kayong nakasinding kalan. At may timer din kayo sa pagluluto. At sasabihin nyo, malilimutin kayo sa pangalan, ulit-ulitin nyo sa brain ninyo, ulit-ulitin sa isipan, lahat po tayo nakakalimot ng pangalan ng ating kakilala. Ito po sa mag-asawa kapag umeedad, syempre menopause, andropause naman si mister, parang nawawalan sila ng interes sa isa't isa. Usually, ang dahilan po nun, bukod dun sa hormones, kasi baka emotionally,
naging distant na yung mag-asawa, hindi kasi nag-uusap. So, ang gamutan o solusyon, pag-usapan ng mag-partner, ano yung problem nila sa pagtatalik. Actually, yung lalaki, pwede pong mag-consult sa mga urologist, doktor na lalaki, para sa lalaki. At yung mga babae naman sa kanilang mga OBGYN. So, ano ba yung needs, expectations, nasan yung problema? May paraan ho lahat yan. May solusyon. Tapos, pag nga umeedad, sasabihin bakit ang bilis tumaba. Usually kasi, ang dahilan talaga ng pagtaba, dahil hindi na tayo physically active. Ayaw tayong gumalaw-galaw. Tamad, busy, mag-ehersisyo. So, anong gamutan? Tamang dami ng kinakain, tapos yung kinakain natin, yung klase ng pagkain natin. Mag-ehersisyo tayo, magtitimbang tayo once a week. Tapos, yung iba hindi nagme-measure ng waistline so hindi nila namo-monitor. Gawin na natin yon. Tapos, pag naglalakad tayo, uso na ho pedometer ngayon, mabilis nang bumili niyan. So, para makalakad tayo sa mall, sa park, or sa village. Next naman, yung hindi mapigil ang ihi pag tumatawa, bumahing, o kaya mabilis maihi. So, yung ganito, dahil numinipis ang lining ng daanan ng ihi dahil sa pagbaba ng estrogen. So, ang treatment talaga dito, yung bladder training, isabihin, tinitrain yung ating pantog. Meron din mga tinatawag na Kegels exercises. Ito, pang babae, pang lalaki. Taas ang puwet, baba, taas. Maganda po yan para bumalik yung tamang pag-ihi. Ang doktor po para dyan sa mga babae, ang tawag diyan, urogynecologist. Malaki hong tulong yung magagawa nila sa inyong mga problema sa pag-ihi. Yung iba naman, problem cutis. Kumukulubot ang kanilang cutis. So, ito ho ay dahil sa lahi o genes, o kaya naman kasi lumiliit din yung facial bone natin, yung buto sa muka. So, ang treatment po, mag-sunscreen, mag-sunblock kayo, at laging maglagay ng moisturizer. Hindi po kailangang mahal, mura, pareho lang po. Pwede po kayo magpayong, tsaka mag-sombrero. Marami, nag-headache daw sila. Parang nagkakaroon sila ng migraine. Ito po ay dahil sa pagbaba ng estrogen. So, pag iba-iba ng level, yung trigger ng inyong migraine. So, kailangan po, tanggalin nyo yung mga triggers tulad ng stress, ng puyat, ng chocolate. So gawa kayo ng diary. Tignan nyo ano ba yung nagiging problem. At syempre, gusto ko, hindi kayo magkasakit. Marami nagkakaroon ng sakit sa puso. So, kung may high blood kayo, iwas po sa sigarilyo. Ito po, pang sakit sa puso at saka pang high blood. Mag-ehersisyo 30 minutes a day. Maglakad-lakad pag break time nyo sa trabaho. Maghagdan imbes na escalator. Tapos magbaon kayo lagi ng rubber shoes. Yung pagkain, gulay, prutas, iwas ho sa maaalat. Kung pwede, isda at nuts ang mas kakainin natin imbis na karne. Tsaka yung dami o dalas ng pagkain. Dapat po, 3 meals a day lang. Tapos 2 merienda. Huwag hong kain ng kain, nguya ng nguya. So, nasa dami ho yan. Tapos, syempre, pag may sakit na sa puso, iwas din sa stroke. Kasi yung mga irregular heartbeat tsaka yung high blood, kailangan nating gamutin. Ang isa pa rin pong problem, osteoporosis. So may mga test po dyan. Kumain ho tayo ng maraming calcium. May mga milk po for seniors. Pwede po yogurt, sardinas, mga berdeng gulay. Ano ba yung mga pwedeng inumin? May tinatawag pong mga calcium carbonate. Pwede ho yun. Pero isasabay nyo sa inyong kinakain. May mas mahal yung calcium citrate, yun po, hindi kailangan isabay sa pagkain para ma-absorb. May kamahalan nga lang po. At syempre, kailangan nyo ng vitamin D para ma-absorb yung calcium. So, 20 minuto, kada araw, pwede ho tayong magpa-araw. O kaya naman, mas kumain ng sardinas, yung mga tamban, galunggong, itlog, mushroom, yung mga mackerel na mga isda. Tapos maglakad-lakad, lagi nga akyat hagdan, magsayaw kasi kailangan hong gumalaw para hindi lumutong ang ating buto. At lastly, ayoko hong magkaroon kayo ng breast cancer. Siyempre, mas umeedad tayo, tumataas ang risk. So,
Libre naman ho magkapa ng ating breast kada katapusan ng buwan or kada 15 ng buwan. Gawin niyo ho yan buwan-buwan. At syempre kung pwede tayong magpamammogram kada 2 o 3 taon pag edad natin ng 40 pataas. So sana po sa mga kababaihan na malapit na sa menopause, perimenopause, ito po ang dapat natin gawin. Salamat.